Okay, magandang gabi po sa ating lahat at heto po, pag-usapan po natin itong si Vice President Inday Sara Duterte ay nagpalabas na po ng official statement patungkol po doon sa nangyari sa House Committee on Justice kung saan ini-investigate ang SALN ni VP Sara at doon sa mga akusasyon ni Trillanes, no, na tumatanggap raw ng pera si VP Sara sa drug lord. Okay? So sinagot po ito ni VP Sara, nag-post po siya sa kanyang Facebook page at babasahin natin at magre-react po tayo dyan. Okay? At pangalawa na ating ipapakita dito sa Donmar TV ay ngayon lang po ay nagkaroon ng press briefing o press media itong legal team ni Vice President Inday Sara Duterte sa mga tanong ng media sa nangyari sa House Committee on Justice hearing. Okay? Actually, wala bang karapatan ang kamara na mag-hearing pero nag-hearing-hearing sila. Gustong pumapel yung mga kalaban ni VP Sara dyan sa House Committee on Justice. So yun po ang ating ire-react ngayong 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 hindi naman umaga eh. Ngayong gabi, no? Yan ang ire-react natin lahat-lahat. Okay, so paki-like, paki-share at para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, okay? So ano ba ang ni-release na official statement ni VP Sara? Ito ipapakita natin. Yan. So ito po ay patungkol sa nangyari kahapon. Yan. Babasahin natin. Lakihan natin para mabasa natin lahat sabay-sabay. Okay? Ito. Official seal ng Office of the Vice President. Official seal of the Vice President. Ayan. Ayan. Mga kababayan, for nearly a decade, Mr. Antonio Trillanes IV has been peddling the same incredible story about alleged billions in bank accounts. Yan naman lagi nating naririnig kay Trillanes at wala nang naniniwala sa kanya, di ba? Noon pa yan, yung presidente pa si Tatay Digong. From 2016 to 2026, nothing in his narrative has changed. What has changed, however, is the machinery now backing him. Kung maalala po ninyo, walang naniniwala kay Trillanes noon. Kahit sinong witness ang kanyang pinapasabog noon. Yung isa nga, no? Yung isang witness nga, binuking siya. Kung maalala natin sa panahon ni Duterte. Ngayon, nagkataon lang na itong administrasyong Marcos ngayon, tinutulungan itong si Trillanes. Kaya nagkaroon ng slot dyan sa House of Representatives. Ngayon, today, he is backed by a sitting president. Ang sabi ni VP Sara dito, tinutulungan pala itong si Trillanes ni Bongbong Marcos. Yan. Who must be compelled to submit a simple drug test. Law bender members of House of Representatives that have received maletas. Si Bongbong Marcos na ayaw magpa-drug test, ewan ko ba kung bakit siya ayaw magpa-drug test. Tapos, desperado na itong mga taga-House of Representatives na sabi ni VP Sara, ito pa yung mga taong naka-receive, nakatanggap ng mga maleta and have repeatedly discarded constitutional limits. A commission on audit that appears to time its issuances in a manner that conveniently aligns with political attacks. Di ba? Ginamit nila ang COA. Yes, ang COA, ginamit nila ang COA, di ba? Na dati nang sinabi na COA, cleared na si VP Sara. Pagkatapos ngayon, ewan ko ba kung anong nakakain ng COA,
biglang binabawi yung 70 million. And newly installed AMLAC officials who remained silent and refused to clarify that there have been no findings of violations of anti-money laundering laws. And the billions of peso in bank accounts are untrue. Pati AMLAC, parang pa-safe itong AMLAC na ito. Siyempre, itong AMLAC, baka siguro takot rin sila na magsabi ng totoo. O parang umiiwas lang siguro sila sa gulo to be safe, no? In fairness to AMLAC, hindi rin maikakaila ang timing ng lahat ng ito. Correct. Tina-timing talaga nila, di ba? Ang sunod-sunod na aligasyon at kaso laban sa akin ay nagsimula matapos akong umalis sa gabinete sa panahong tumanggi akong pumirma sa isang pambansang budget na hindi ko kayang ipagtanggol sa taumbayan. Kaya nga umaalis si BP Sara sa gabinete ni BBM kasi alam po ni BP Sara na meron pong mga anomalyang nangyayari. Simple lang ang sagot ko sa lahat ng paninira. Malinis ang aking service record. Confident si BP Sara na sabihin ito, hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Lahat ng aking ari-arian at pera ay idiniklara ko sa aking SALN. Diba? Kitang-kita naman natin doon. Minamalisya lang nila yung records doon sa bangko ni BP Sara na halatang fishing expedition, hinahanapan ng butas kung saan sila makasira ni BP Sara. Ang bawat sentimo ay mula sa lehitimong pinanggalingan at may kaukulang dokumento. Ayan. So, patuloy. Ayan na natin ito. Ayan. Yan. Sabi pa dito, this is page 2. Ang mga totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Anong ibig sabihin ni BP Sara? Ang tunay na magnanakaw sa maleta, ipinapasok. Itong kay BP Sara sa bangko Imagine that one, chinek nila ang bank records ni BP Sara para makahanap ng butas. Syempre, tayong lahat, taong bayan, gagamitin natin yung bangko kasi malinis tayo. Pero yung mga madudumi, magnanakaw, ang gagamitin maleta. Di ba? Talagang target na target sila dito sa sinabi ni BP Sara Mga kababayan, habang lalong lumalalim ang paggamit at pag-abuso ng administrasyon sa ating mga institusyon para sa politika, lalong nahahalata ang kanilang takot na managot. Correct. Di ba? Si Zaldico, si Martin Romualdez, si BBM. Di ba? Wala. Nagtuturoan na nga sila Kaya ito ang panglihis nila sa issue, itong impeachment ni BP Sara. Yung mga taong bayan ayaw nang maniwala dito sa impeachment Kung gaano katindi ang paninira sa akin, ganoon din katindi ang katahimikan at takot nilang managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw. Inilagay sa maleta at inilabas sa bansa. Imagine that one, saksi naman tayo dyan sa 18 ex-Marines. Tama itong sinabi ni BP Sara. Nasaan ang malinaw na sagot sa mga bilyong-bilyong piso sa flood control projects? Balikan natin yan kasi baka nakafocus na tayo ngayon sa flood control, sa impeachment. Na ang tunay na problema, ang flood control, bilyon-bilyon. Nasaan ang konkretong solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin sa kahirapan? Actually, wala. Walang ginawa si BBM dyan. At kagutuman, wala pa rin ginagawa si BBM dyan. Gutom ang taong bayan.
Nasaan ang direksyon sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao? Wala. Kasi gala ng gala. Concert ng concert sa Malacanang. Walang pakialam sa taong bayan ang presidente natin. Totoo naman eh. Nasaan ang tunay na independent foreign policy? Correct. Di ba? Lahat na lang ng tatak Marcos ay lahat gulo. Di ba? Magulo. Sobrang gulo itong administrasyon na ito. At nasaan ang agarang aksyon sa mga krimen na patuloy na nararanasan ng ating mga kababayan? Correct. Sobrang daming krimen, walang ginagawa ang ating administrasyong Marcos. Huwag kayong magpalinlang sa ingay ng impeachment na ito. Dahil ang tunay na laban ay para sa kapakanan ng mga Pilipinong dumadanas at dumaraan sa tumitinding hamon ng buhay araw-araw. Syukran. Yan ang sabi ni Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, 23 of April 2026. Ngayon, nakakahiyang isipin itong House Committee on Justice, itong mga congressman na ito, na yan po ang kanilang gagamitin yung impeachment ni BP Sara para magpasikat sila sa susunod na eleksyon. Dalawa kasi ang target nila dito eh. Magpasikat sila para makilala sila kasi sasabayan nila ang kasikatan ni BP Sara. Pangalawa, paninira ni BP Sara. Para hindi na at least naman mababawasan ang boto ni BP Sara. Itong mga congressman na ito, takot man ito na maging presidente si BP Sara sa 2028. So, desperado sila. Dalawa ang layunin nila dyan. Okay? They are not there para panagutin si BP Sara. Kung makachamba sila, okay. Pero kung hindi makachamba, at least may dalawa silang nakukuha. Nagpasikat sila. Pangalawa, siniraan nila si BP Sara. Alam naman nila pagdating doon sa Supreme Court, ibabasura rin naman ito Yan ang totoo. So ngayon, para mabigyang linaw ito lahat, pakinggan po natin ang legal team ni Vice President Inday Sara Duterte na nagpa-press media interview ngayon lamang. Okay, ito, panoorin po natin. Sagutin kayo kahit generally lang dahil syempre, as you know, we cannot disclose fully our legal strategy. And as we said, hindi naman kami yung tipo ng mga abogado na gustong nakikipagdebate sa media. Ito yung believe ako sa grupo ni BP Sara. Hindi kagaya ng mga congressman, konting kembot lang, magpa-press briefing kaagad. Kasi pasikat yan sa media parang media exposure para sa kanila. Pero ito, mga lawyers na ito, very professional. Would rather do this through the processes, and probably even in the impeachment court kung umabot doon. So yesterday, alam naman natin yung mga naging issues. It's the SALN, and then of course... Actually hintayin nyo itong isang lawyer ni BP Sara, yung katabi ni Atty. Poa. Magaling rin yan. Tingnan nyo mamaya. The AMLAC or AMLC report, and then all the others pa, like yung SEC, BIR, and all that. So, ang main focus naman kasi, and of course, the testimony of former Senator Trillanes, mirapat lang namin na sagutin yon sa inyo. Although, hihingi ulit ako ng paumanhin dahil nga hindi magiging madetalye yung sagot namin. One, dahil we only received the documents earlier today, this morning, at sa totoo lang, we haven't had the chance or the time to really peruse over all of these documents that were given to us by the House. Ganyan po ka bobo at garapal ang House of Representatives. Late na nilang binigay itong mga dokumentong ito. Paano yan masasagot nila ng accurate, di ba? And secondly, as you know,
our position has been firm, no? And that's why we filed a petition before the Supreme Court questioning the proceedings. And thirdly, it's because kailangan malinaw sa atin kung ano ba talaga ang sakop ng isang impeachable offense. Diba? Very clear naman po sa Sara Duterte versus House of Representatives, yung huling desisyon ng ating Supreme Court, ng impeachable offense only refers to offenses allegedly committed while the impeachable officer is occupying that impeachable office. No? So we're talking about 2022 to present. So, Ang problema dito sa Kamara, sinali nila yung time na mayor pa si BP Sara. Di ba? Mga gago. kailangan po malinaw sa atin yon. And of course, legally, kung pwede lang, we will confine ourselves to that. But naiintindihan ko naman no, the questions that the public may have. And that's why we are here today to try and answer all of your questions. So, without further ado, perhaps we can already start no, with the questioning. We will start with Ms. Camille Samonte of TV5. Good afternoon po, Attorney Poa and to other lawyers. I'm Camille Samonte po from TV5. Sir, ano pong plano ng defense team kung paano nyo po dedepensahan? O I know na nag-release na po ng statement si Vice President Sara Duterte denying the accusations of former Senator Trillanes and yung mga naging findings po dun sa kanyang SALN at ng AMLAC. Pero paano nyo, sir, yung dedepensahan kung sinasabi po ng bise na lahat ng kanyang pera, ari-arian ay idineklara sa SALN niya, pero hindi po nagtutugma doon sa findings mismo, doon sa mga dokumento na pinresenta kahapon, maging yung mga financial records and transactions po na ipinakita ng Anti-Money Laundering Council. Opo. Actually, ma'am, yung salitang hindi nagtutugma is a conclusion in itself. No? Yan yung posisyon namin. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Obviously, as I said, we cannot disclose how we will defend the Vice President. But yung nangyari kahapon, of course, is something we already expected as a defense team, lalong-lalo na nung alam natin na nitong committee hearings, nababalitaan natin yung mga subpoenas. So, we were expecting those things, but yung gusto ko lang i-clarify, yung hindi nagtutugma, yan yung misconception na gusto nating maklarify today, no? Through responding to your question. Imagine, binabase nila, di ba, sinabi ko yan sa inyo, binabase nila sa number of transaction sa bangko ni BP Sara. Tapos yung in and out ng pera ng bank records si BP Sara, syempre, yun, the transaction. Kapag may pumasok na pera, example, 500 pesos, tapos may nagpalabas ng pera, that's another 500 pesos. Yan, 1,000 pesos na kaagad yan. So sinabi nila doon, ang transaction, no, tignan nyo, 20 transactions and umabot ito sa 47 million. E di syempre, labas-pasok yan, kinukombine ninyo. Well, natural yan, na merong mga transaction na i-add up yan, na labas-pasok. Yan ang perang lumabas-pasok, no? Pero hindi ibig sabihin na yan po ang i-declare na SALN ni BP Sara. Kagaguhan yan. Again, we cannot go into details on how we will defend, but syempre iba kasi. Ang point namin is yun nga iba yung pag nasa trial na tayo kasi at least doon we can test the credibility not only of the witnesses but even the documents that are being presented. Are you saying, sir, na yung mga pinresenta, for example, yung mga allegations po na ipinakita ng mga dokumento ni former Senator Trillanes is not credible enough kahit na nung tinanong po ito sa AMLAC ay na-confirm naman nila? No, I like to correct that. No, I don't want also the former senator to also get a misimpression that I'm not saying it's not credible. What we're saying is we don't know, and we need to test the credibility of all these things. In fact, even in the Justice Committee, di ba, ang sinasabi nila, we're only here for probable cause. We're not here to test the credibility just yet. Hindi ba ganun din? So, that is why, kaya nga may trial. Kasi kung yung mga bagay na yan, credible na. So, ano pa ang, ba't pa tayo mag-impeachment trial? Hindi ba? So, kami talaga, we believe that pagdating ng panahon, kung talagang ito ay matransmit sa impeachment court,
we are confident that we will be able to show Tama itong move ng legal team ni BP Sara. Hindi nila sasagutin yan House Committee on Justice na yan. Kahit magputak pa ng magputak itong si Trillanes dyan sa House, hindi nila masasagot yan because that is not the final trial. Okay? Kung magputak sila ng magputak ang kampo ni BP Sara dyan, useless. Maghihiring pa rin doon pagdating sa Senado. So, they might as well reserve their strategy. Di ba? na walang katotohanan yung hindi nagtutugma, no? Yung mga pinakita kahapon dun sa mismong SALN. It's siguro I don't want to get into details, but I'm also not saying na kasinungalingan yung mga present kahapon. What I'm saying is the way it's presented. No, the way it's presented, doon tayo magkakaroon ng pagkakataluhan. Kung accurate ba yung presentation na gano'n. Next, DJ Mendoza na 25. Sir, I understand. Doon sa muna tayo, sir, sa may AMLAC report. Yung kahapon, namili, randomly pick ng 18 transactions, if I'm not mistaken, Then, parang tila sabi ng iba ay vindicated na si Senator Trillanes with those mga sinasabi niya ng unang pahayag before. Ano yung komento ng Vice President regarding dun sa mga naging pahayag nitong si Senator Trillanes and dun sa lumalabas sa AMLAC report? Well, sa amin naman, we don't really want to comment on the vindicated or anything like that. Kasi ang posisyon talaga namin, vindication will come once it's all presented in the impeachment court and we're able to cross-examine all the witnesses and to test the evidence. No? Pagdating sa AMLAC, as I've said, it's a matter of presentation kasi. No? And I think marami na ring lumalabas na post. So, siguro, dadaanan ko na kahit papano without going into the details. I think nakikita naman natin sa mga posts na the way the AMLAC numbers are presented, aggregate kasi yan. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. So, simplihan ko lang. Meron akong 1,000 pesos. Dineposit ko. Winidraw ko. Diba? Ang lalabas sa total transactions mo, 2,000 na. Pero actually, ang nasa bangko mo, 0 na. Diba? So, ganun kasimple, no? Now, and so, kaya sinasabi namin na, again, hindi ko sinasabing maling AMLAC. I want to show due respect naman to AMLAC. But the way that AMLAC data is normally presented is that it is an aggregate of all transactions. Siguro balikan natin yung 20... Importante yun malaman ninyo aggregate of all transactions. In-add up lahat ang labas-pasok ng pera. 17, di ba nagkaroon ng issue na dyan noon? At in fact, AMLAC issued an official statement saying na hindi accurate yung accounts in terms of account balances or what is actually inside the bank account of a person kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated. No? Yung Inflows and outflows. Meaning to say, in, ang pagpasok ng pera, outflows yung paglabas ng pera. In-add up lahat. figures. Kahapon rin may napag-usapan na edi inet na lang natin, 'di ba? Outflows, inflows minus outflows or outflows minus inflows net. So, yun pa rin yun. Nakikita ko yung point nun, no? And with due respect dun sa mga nag-raise, so nakikita ko yung point. But our point naman is, kung bloated na yung outflow mo, tsaka bloated na yung inflow mo, edi bloated din yung net, hindi ba? So, dun lang kami pinanggagalingan. Again, I don't want to go into the details na. But, para lang maintindihan ng taong bayan, na ganun kasi the way it's presented. Ina-add lahat ng deposits, ina-add lahat ng pumasok bali sa account mo, ina-add lahat ng lumabas. But it is not determinative or conclusive as to magkano ba talaga yung nasa loob ng account. And we are talking about transactions that span over 18 years, if I'm not mistaken. Over 18 years. Hindi pa presidente si BP Sara? 18 years? Di ba? Itong mga taga-House of
Committee on Justice, mga ano talaga chismoso. O, kung magpakitaan tayo ng bangko, mas marami pang anomalya yung mga gago na yan eh. So, yun ang magiging, talagang para sa amin, it's bloated talaga ang number. Sir, dapat bang pag-usapan pa sa impeachment yung SALN ni VP Sara nung mga panahon na Vice Mayor and Mayor siya? Of course, para sa amin, hindi. No? Because obviously, ano ba ang purpose ng impeachment? Di ba ang basis ng impeachment is meron tayong impeachable offenses. Ang impeachable offenses ay offenses, again, committed while the impeachable officer is in office as an impeachable officer. So, ibig sabihin nun, doon lang sa time na vice-presidente siya. So, yung mga 2000, may 2005 pa ba? 2006, 2007, na hindi naman siya impeachable officer, hindi na yan saklaw ng impeachment proceedings. Next is MJ Salcedo of Inquirer. Attorney, VP Sara just released a statement po earlier denying the allegations about the billions in bank accounts also hitting COA and AMLAC. Does the Vice President plan to say her latest statement in front of the House Committee on Justice? Will she ever attend the House Committee on Justice hearing on her? Hindi talaga yan a-attend. Wala namang it's not relevant on the impeachment proceedings kapag pupunta si VP Sara dyan sa Kamara. Useless yan. Impeachment? Again, her attendance or should I say non-attendance is based on the position of the defense, no, regarding the jurisdiction or the lack thereof in terms of the type or the nature of proceedings that are being conducted. So, pagdating naman dyan, I think kaya nga sinapubliko na lang niya yung statement niya. Pero hindi ibig sabihin nito na ayaw rumisponde o sumagot ng ating Vice Presidente sa paratang. Parati namin sinasabi, alam ko medyo gasgas na siguro sa tenga natin yung appropriate forum. Pero naniniwala naman kasi talaga kami na kung talagang aakyat ito sa Senate impeachment, makikita nyo yung sagot ng defense sa lahat ng paratang na ito. Bella Carriazo, The Philippine Star. Good afternoon po. Earlier, nag-interview si Congresswoman Leila De Lima and ang sabi niya, yung 6.7 billion na dinisclose ng AMLAC, pwede daw mag-constitute as ill-gotten wealth kay Vice President. Ano po yung reaction niya dito? Well, I respect Congresswoman De Lima, former Senator De Lima, and she's entitled to her opinion. No? Sa amin naman, ang plano lang namin is to show why those numbers are actually inaccurate. And second question And po. si Attorney Sheila would like to also add on to that. Just in addition to what Mike had already said, I think what's important for us to understand at this point is that a mere presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. And the reason for that is really simple. It's because every evidence, whether it's something that you present in an ordinary case or in this case in an impeachment proceeding, must still survive scrutiny. And when does that happen? When does scrutiny happen? It happens only in a proper trial before a tribunal or a body that has jurisdiction to conduct trial. And Diba? Sa poll sila dyan sa sagot ni Attorney Sheila. Walang jurisdiction ang House Committee on Justice to conduct a trial like that. Diba? So kung gusto nyo ng scrutiny, doon sa Senate. Kasi dyan yan ang nakasaad sa konstitusyon natin, doon. that is something that the defense has been very clear from the very start. The reason why we had already stated that we will not be able to participate in a proceeding that we think is unconstitutional and goes beyond the powers that have clearly been identified by the Constitution to belong not in the House of Representatives or any of its committees, Correct. but in the Senate alone.
Second question po. Sabi kanina din ni Congresswoman Luistro, April 29, ang papatawag nila yung NBI chief si Matibag. And then nasabi niya, yun na lang ang last hearing para magbotohan para dun sa impeachment ni VP. So, ini-expect niyo po ba na aakyat na ito sa Senate at may numbers ang mga nagsusulong dito? And considering po na wala pong PRO kayo na nakuha sa Supreme Court. Thank you. Opo, medyo marami po yung tanong, no? But first and foremost, I don't want to preempt the vote of the Committee on Justice pagdating sa finding of probable cause na gagawin nilang botohan. Secondly, I also don't want to preempt the House itself. Diba? Bigyan naman natin ng respeto yung House. Tingnan na lang natin. Pero ang defense team, ready kami sa kung ano man mangyari. Like we've been saying, no, last year, we have been preparing for trial na dahil kahit nag-file tayo ng petition sa Supreme Court, di din naman natin alam kung ano yung magiging desisyon nun. So we were preparing. And until today, we are still preparing. So, ano na lang po, Last year pa silang nakaprepare dito because they are very confident na wala talagang ginagawang masama ang Vice President. Di pa nga natin alam kung ibabasura na naman itong impeachment na ito. tayo, no, I don't want to preempt, I don't want to speculate kung may boto man o walang House. I think it's best directed to the House members themselves. Pero kami, we're just ready for any eventuality. Next is Red Mendoza from Manila Times. Hi po, good afternoon po, attorneys. Merong of course nagsabi po my first question is, nagsabi po si Congressman Benny Abante kahapon sa hearing kahapon na the only way for the Vice President to answer the allegations is to face the impeachment court. I mean, Maniwala ka naman dyan kay Abante, hindi man yan abogado si Abante. Ito namang reporter na ito. Bakit kayo nagpapaniwala dyan kay Abante? the Committee on Justice hearing. I mean, nagmamakawa pa nga siya na dapat daw pumunta raw si VP sa hearing para ma-hear yung side niya. And there is also a recent interview by former Corona Defense Counsel Judge Roy Tingnan niyo yung mukha ni Atty. Powa. Natawa na lang siya kay Abante. na sinabi niya na ang pagpunta daw ni VP sa Committee on Justice is the strategic way for her to defend herself. What's your thought on those comments po? Well, as to yung strategic way or not, I think our position has been very clear. It's about jurisdiction to conduct the proceedings that we feel are already bordering on trial, no? If not trial itself. So yun naman talaga yun. It wasn't really anything strategic. It was really something we had to file based as lawyers dun sa nakikita naming developments. Ngayon, pagdating naman po doon sa pagsagot, like Attorney Sheila said, you know, scrutiny can only be had when we are also allowed to test the evidence, present our side, and that will be the impeachment court in the Senate. Dagdag ko lang, no? While I respect the opinion of Representative Abante, I think he also knows, I'm certain that he is aware na ang tamang venue o ang tamang panahon para mag-conduct ng trial o para sagutin at magbigay kami ng ebidensya ang Vice Presidente ay hindi sa Committee on Justice. Ito ay before the Grabe, no? Ang mga lawyers ni VP Sara, kalmado, no? Hindi mo makikita ng insecurities doon sa House, no? Di nga nila sinasaktan ng pananalita ito mga congressman eh. impeachment court. Ibig sabihin sa Senado. Hindi naman ito I think this is something important that we all need to understand. Hindi maaari na sinasabi lang natin, dapat dito kayo sa komite, dito kayo sa komite. Kasi kailangan lang natin basahin ng konstitusyon. Sino ba ang impeachment court? Ito ba ang Committee on Justice? Hindi. Tama. Ito ba ang House of Representatives? Hindi rin. So sino? According to the Constitution, ang impeachment court, if that even will be constituted, ay ang Senado. So, Malinaw yun. Ang linaw ng explanation, ha? ang ibig kong sabihin, the defense and the Vice President are ready to respond in detail, again,
before the proper forum and during a fair trial. Nasa lang po on my end. Ito po, naungkat din po ito dun sa hearings, yung sinasabing return, o pagpapabalik ng mga sinasabing confidential funds na according to sa Commission Auditor. But what's your take po doon? I mean, ano pong reaction po ng defense team sa paglalabas ng mga dokumento na ito regarding sa confidential funds? That's for me. Thank you, Red. I think you're referring to the decision of the Commission proper. I'll be very candid. Nandun ako sa hearing na yun di ba? Kung napapansin nyo, sumisilip nga ako sa phone ni Attorney Camora. Kasi, nagulat ako, the Office of the Vice President or the persons that are accountable, allegedly, doon sa ND, hindi pa sila na-servan ng copy nung ND bago in-announce yung decision na yon. In fact, hanggang ngayon, wala pa rin kaming natatanggap. Ang natatanggap pa lang namin ay syempre yung galing sa House na binibigay nila sa amin. Pero yung mismong from COA itself, and I keep on checking with the accountable officers named in that decision, kung nakuha na nila or kami bilang councils, wala pa rin kami natatanggap actually. Now, ngayon, pagdating sa restitution, hindi pa po panahon para pag-usapan ang restitution because hindi pa po final yung decision na yan. Let me clarify that. After a decision is rendered by the Commission proper that is adverse, in this case, to the accountable officers of the OVP, meron pa pong 30-day period within which we can file an MR or actually, upon denial of the MR or motion for reconsideration, we will go up to the Supreme Court based on Rule 64 of the Rules of Court. At yan po ay nasa COA rules mismo. So we just wanted to clarify para lang klaro tayo lahat dito. The Commission proper has decided, yes, wala pa kaming kopya. And secondly, hindi pa po final yan dahil may remedies pa po ang mga officials ng OVP. Again, motion for reconsideration within 30 days. And then, upon denial, kung ano man ang balanse ng 30-day period na yon, ay maaari pa kaming umakyat sa Supreme Court on Rule 64. At doon lang po sa desisyon ng Supreme Court magiging final itong disallowance na ito. Ms. Marisol Abdurrahman of GMA News. Without necessarily going into details, like how would you explain yung actually medyo nakakagulat itong more than 600 suspicious transactions at pinimension yung almost 7 billion na amount na binanggit. Like, sa part ng defense team, like, without necessarily going into details, like, how would you address yung allegations sa Yes. kahapon? I'll just stick with the facts, Kasi nga ayaw nating parang nagdedebate tayo sa media, di ba? So we'll just stick with the facts. Ano po ba ang suspicious transaction report? Ang laman po niyan ay suspicious transactions. Ang ibig po sabihin, suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC, nagkaroon ng suspicious transaction report. Ngayon, hindi naman ibig sabihin nun, illegal na kaagad or may money laundering na kaagad or may krimen na kaagad. In fact, magti-trigger lang yon para sa AMLAC na tingnan at kung gusto nilang imbestigahan, at yun po ang nangyari. In fact, kanina, when we were, the legal team and I, the defense team and I were perusing over the documents, wala kasi kaming time so nagbabrowse lang kami. Napansin namin dun sa attachment ng suspicious transaction report, ang naging basis nila for that was media reports on the confidential funds, on the committee hearings, regarding in relation to the confidential funds. So, maaring yon yung nag-trigger sa bank, And yun lang yung naging basihan ng bank, kaya nagkaroon ng suspicious transaction report. But again, I don't want to speculate on that. Yun lang yung nabasa namin. So, wala pa kaming time para bigyan kayo ng full picture. But at least we want that established that a suspicious Grabe, ang galing ng lawyer ni VP Sara dito. transaction does not necessarily mean or does not automatically equate to any wrongdoing or any unlawful activity.
Pagdating naman po dun sa pangalawang yung tanong na bilyon at sabi nyo nga nakakagulat, marami ding nagulat. Totoo naman po yun, no? Kahit naman sino siguro magagulat kung ganun yung amounts. But again, doon po kami nanggagaling sa how is an AMLAC report presented. Correct. Diba? It is the aggregate of all, ang tawag nga nila ay inflows and outflows. Umabot talaga ng billion kasi ang labas-pasok ng pera yan eh. 'Di ba? Yung inflows, i-minus mo yun sa outflows, talagang liliit yan. So, lahat ng deposit, lahat ng withdrawal, ina-add nilang lahat Lahat, yon. At oh. least yun yung posisyon namin at pananaw namin o pagkakaintindi namin sa reports ng AMLAC, no? Na ina-add lang nila lahat yun over a span of 18 years. So, it doesn't give us a clear picture kung magkano ba talaga yung pera na nasa bangko. Kasi, Diba? Imagine that one. Sino ba namang hindi tataas? 18 years, kinikwenta yung pera mo, abot talaga ng bilyon. Ang in and out, ang flows. Diba? So, ang mga kababayan natin, kung titingnan yan, akala nyo na, grabe si BP Sara, may bilyones na mga pera. Pero add up na yun lahat eh. In and out of the bank transactions. Ginamit nila yun na reason para masira si BP Sara. meron kang 5,000, 20,000 na dinideposit mo kada buwan, wini-withdraw mo, etc., etc. Pag ina-add mo yung lahat over a span of 18 years, talagang magiging malaki yung amount, magiging Correct. bloated, no? And that is why we're saying that these things, no, we just have to be very cautious on how we look at it. Again, Correct. I'm not saying It's na how the AMLAC and the House Committee on Justice presented the SALN of BP Sara. Wais rin sila eh. Diba? Pero ang tunay niyan, 80 million lang ang pera ni BP Sara. mali yung report ng AMLAC, wala kaming sinasabing ganyan. Hindi niya kayo nagrereklamo na yung 1 billion ninyo, yung iba dyan mga congressman, yung bilyones si BP Sara, kinikwenta nyo 18 years. Sa inyo, isang araw lang yun eh. Isang araw lang ninyo na nakawin ng 1 billion. What we're saying is we have to be cautious on how to take those figures that were being given out yesterday. And as you know, the Vice President in her statement already denied, all these things na may ganun siyang kalaking pera na pumasok sa kanyang bangko at any point in time. Okay. Sir, nakikinig kahapon ng mga congressmen na nag-raise ng concern na the committee might be violating laws. Pero as the defense team of the Vice President, we think the rights of the VP were violated. So, ano ang specifically occurred? Ako sa ngayon, if I can be honest with you, hindi ko munang dediretsuhin sagutin yan. Of course, we have our own position and you'll know it at the proper time. So, yan po ha. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang House Committee on Justice, binibigyan nila ng malisya ang bank records ni BP Sara by parang nililin lang nila. Sa madaling salita, nalilin lang po ang taong bayan sa mga ginagawa nila. Pagbabasihan ninyo yung transaction, ano kayo, gago? Di ba? So yan guys ha, paki-like at saka paki-share itong ating video. At sa mga nanonood ngayon, mag-comment kayo, mag-react kayo, anong masasabi ninyo sa mga naunawaan ninyo, no? Huwag kayong magpalinlang dyan, no? Na ganyan kalaki ang pera ni BP Sara. They add it up, ang outflows at ang inflows. Okay? So, comment. Babasahin natin yung mga opinion ninyo sa comment section. Okay? And sa mga first time na mga nanonood dito sa aking channel, na kung meron kayong napupulot na idea at balita, mag-subscribe kayo, no, if this is your first time, para naman ay updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Remember, ang mag-subscribe dito, libre lang yan, walang bayad. Okay?
See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.